What's up? Hello! Happy New Year! Happy New Year! Happy And New Year sa welcome to the lahat. very first episode ng Word on Stream. Yes, for For 2024. 2024. Yes, Happy New Year po sa lahat. Kamusta kayo? Na-miss natin ang WOS. Opo. Parang, kailan yung last WOS natin? July? August? Madami po ba kayo nakain Medyo ng bakasyon? Ikaw, Brother New Ars, Year? madami ka bang nakain? Yan po. Nung Christmas season? Hindi pa ako nakain. Halata ba? So, kamusta po ang bawat isa sa atin, and we hope na itong nakalipas na Christmas season, lahat tayo, we just had a wonderful celebration of the birth of Jesus. So, again, Happy New Year sa bawat isa. Sa lahat ng mga nanonood po, please share our live today. At meron po tayong interesting topic. Yes. Dahil ang WOS natin, Like, share, and subscribe. starting January, ay tungkol saan, Brother Aris? Parang pag hinampas Yes. ko siya, ang laki, no? Parang bored. Bagay na bagay po yan kasi ang topic natin ngayon ay leading towards something. Okay, Yes. so, yun. This year, very good news kasi ang ating Faith Life Center Christian Church We'll celebrate its its 35th anniversary. Woo! Yes, congratulations. And Yes! lahat ng topics ng Word on Stream is leading towards doon sa eventual ating na 35th celebration. anniversary. Yan. Oo. So, ang ating episode for today entitled, Gentleness. Kaya gentle lang po pag ganun lang. Yun, gentle. Very good. so welcome, i-share nyo po ito, and please feel free to comment, send in your prayer request kung meron po kayong gustong ipanalangin, kung Yes. kayo po ay first time yung manood ng Word on Stream and you are not yet a believer or wala pa tayong personal relationship sa Panginoon or hindi natin alam paano ba ginagawa yun, paano ba nangyayari yun, please type in new. Yan. Send to N-E-W. 2366. Yan. I-comment nyo po yung new. Ibig sabihin Yes. ay Bago. hindi pa first time nyo po makapanood. Yes. And the Hello first time po. nyo, welcome po. Welcome. Ayan Yes. po, minomonitor Welcome namin. sa ating mga yan, Sister Merlina Esplana. Good afternoon, Faith Life family. Hello po, Pastora, watching from South Korea. J.R. Giliena Araula. Hello, annyeonghaseyo. Ayun, hindi ko lang nabasa doon. Ne, panggapsamnida. Yes. And, speaking of Kamsahamnida. Korea, Speaking hello of po. Korea, Ang hello ating- sa ating senior pastor Yes, na and- ngayon ay nasa Korea. And Pastora Jane, Pastora hello po. Jane, Pastor William, and Kiel, and Padala to the ng whole snow. Global Vision Church. Yes. Yan. Hello po sa inyo lahat. Opo. Sarangamida. Yan. Yes. At, Okay. sige, before we proceed dun sa ating comment main. ng new. New. Oo. Ah. First. Dun sa nag-comment po ng new. Alam mo na yan. new. Ayan po. Ayoko ng dugtungan. Ayoko ng Ano ba dugtungan sa kasi yung umpisa ba yun? pangalan ko, Pastora Jean ba, nakalagay. Saan hindi yun ang nilagay ng Pastora? Jean na lang. Yes. Ayun. So, habang nasa spirit tayo ng kasayahan, Yes. so meron pong hinanda ang ating WOS team, Word on Stream team, na game. Okay? So, may meron. palaro po. Ipa-flash ba natin yung game? So, kaya po, hindi lang po tayo basta makikinig, tayo po ay interactive, you will join, Yes. you will, Stay tuned participate. the entire live stream para po malaman natin Yes. kung ano ba yung palaro. And actually, this game ay, itong game na to ay hindi Yes. lang siya for today's episode, Yes. kundi makikita po natin yan, ipopost po yan sa ating Word on Stream page. Oo, ang ating No, so Word stay on Stream game, yung mini game natin, accumulating. Okay. Ibig sabihin, lahat po ng mga nanonood, you have a chance to earn points. May points po kayo. Depende po sa mga ipapagawa sa atin, no? Katulad ng mga pagla-like, pagsusubscribe, pag-share, yan. So, yun po yung mga earn ng points. Tapos, every WOS schedule, yan, may chance kayo na pataasin ang inyong points. Ang points ninyo. Yan. Tapos, ang reward na makukuha ninyo dito sa game na to, mga ilang episodes yan hanggang May Hanggang episode. 5. We're gonna have 5 episode. Tama ba? Oh. January, So hanggang February, March, episode April, May, 5, June. Kasi ibibigay July, natin yung prize sa
July. Doon July. sa anniversary mismo. Yes. So, tumataginting yun. Sponsored by T-Bruce. Grabe. Kung ako talaga yun, Wow. talagang magjo-join ako. Yes. Kung wala nga ako dito, talagang join ako talaga eh. Lahat ng mga tasks Kaya po, talaga. abangan po natin yung mga ipopost ng Word on Stream. Huwag po natin siya Yes. masyadong pakinggan. At yan, 5 buwan po yan. And the 35th celebration will be on July. July 27, tama ba? July July 27 yung ating 35th Faith Life Center Christian Church Anniversary Celebration. So, kung July 6 pa, kasama Hindi pang to. 6 nga kasi yung July. Ah, tama ba? 5 lang Tatawa ba? mo sila. Ah, Di ba, very 7. much Sabi April, niya May, kasi June, 5. July. Sabi ni Tin. Kasalanan ni Tin. Naniisip. Sabi niya kanina 5. So 6. 6 pang 7 yung Yun. July. Yung buwan 12 lang, oh. Hirap na hirap tayong bilangin. Yes. So hanggang July is the 7. So 6. Tama? 6 So, na anim. nag-minigame. Yung 6 na minigame. Kaya po yung mga tumutok ngayon, dapat tumutok Ay, pa July rin kayo. 7? July 7. Yung totoo, alam ba natin yung mga sinasabi Commercial natin? break. July Habang 7 daw po giniting yung muna kami. ating 35th anniversary. Totoo ba? July 7? Yes. Meron akong kilalang may birthday nun. Oo nga, yung new kanina. So, Birthday hello. mo. We're watching from Tacloban. Hi, Ellen. Hello. My kumare, my high school classmate. Hello, hello. Sabi ni Sister Eder, July 7. Sabi ni Pastora Eder. Okay po, July 7 pala ang 35th anniversary celebration. Okay, Yes. so, kung nakita nyo ang photo natin kanina, yung PubMat natin, so ang topic natin for today ay walang iba kundi gentleness. Okay, fruit of the Holy gentleness. Spirit. Ayan. O, as we Type nyo journey, nga po, gentleness. Type nyo sa comment section, gentleness. Pastora Jean, kasama po yes. ba? Gentleness, ha? Oo, pero bakit ang alam ko 27? Anong meeting yung napuntahan ko, May iba pong Pastora? meeting. Yan, may ito na Siguro ng ibang meeting. yung napuntahan ko. Bakit July 7 ang alam ko? Ay, July 27 ang alam ko. Ayun. So, Okay. ngayon, going to the topic sa gentleness, sino ba yung naiisip mo, Pastora Jean, na character sa Bible pagdating sa gentleness? Gentleness by the name itself, 'di ba? Si Moses ay kilala sa kanyang meekness at dahil syempre sa character niya, yung sa ability niya, looking at his character, looking at his personal ability, 'di ba? So, and sa bago siya tinawag ng Panginoon, talagang pag titingnan mo sa buong Bible siya yung pag sinearch mo about gentleness, siya yung Yes. unang lalabas talaga si Moses. Yes. At- Ikaw, Kuya Ruther. Kuya RS. At saka, Kuya RS, para ang sa'yo. nakita ko doon sa, doon sa gentleness, hindi ibig sabihin nun, parang Gentleness, sabi ni Pastor mahiyain. Philip. Hindi siya parang mahiyain na, Hindi siya yung hindi siya shyness. nag-share ng word. Di ba? Parang minsan, gentle ako, kaya hindi ko kaya mag-share ng word. Kasi, kung titingnan natin si Moses, gentle siya, but at the same time, he was able to lead the Israelites, to share the word. And, yun, siya yung naging prime, parang messenger talaga. Saka hindi yung pagiging gentle, pagiging ashamed. Yes. Hindi pagiging ashamed yun. Kasi minsan sinasabi, mahihain ako paano ako mag-share? Yes. Hindi ko kayang mag-share. Hindi po. Lahat tayo, may iba-iba tayong, bawat isa sa atin may calling tayo, may ability tayo na Yes. binigay si Lord. Pero lahat tayo tinawag para mag-share. Yes. Lahat tayo tinawag para mag-witness sa kabutihan Yes. at sa gospel. The good news of salvation. So, And- lahat po tayo. Kaya hindi po pagiging gentle ay pagiging mahiyain. Iba po yun. Yan. And isa sa sa isang gusto kong ang verse tungkol dun sa gentleness is sa 1 Peter 3:15. Okay. Anong sabi sa 1 Peter Oo. 3:15? So ano doon, it tells Brother something RS? about sharing the word of God. So ibasahin natin. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Okay? Yes. So we share the word but with gentleness and respect. Kasi sometimes, di ba, sasabihin mo kung ano yung totoo, sasabihin mo sa kanila na this is the truth. You have to believe, you have to accept. Pero the manner of how you say it or kung paano mo Yes. sasabihin, offensive, medyo hindi na makikinig yung di ba ma-disappoint. may kasabihan na what's the use of giving a rose if chinap mo na yung nose niya. Sino Ah, ba nagsabi may nun? ganon? May ganon eh. Hindi ko alam kung si May bago.
Basta, na anong silbi nang bibigyan mo siya ng bulaklak kung inuna mo munang tapyasin yung ilong niya. So, pero, ibig sabihin nun sa atin po, whenever we say the truth, of course, we are speaking the truth that comes from the Word of God. But do it with gentleness. Do it in a manner na mararamdaman nung kausap mo na mahal siya ng Diyos. Mararamdaman ng kausap mo kung gaano ka-concern ang Lord sa kanya through you. Ayan. Yes. So, kaya, anuhin natin, ingatan natin at tuwing tayo ay mag-share ng love ng Lord sa ibang tao, make sure that we do it with gentleness. Yes. And when it comes Speaking to of which, a person with a great balance ng gentleness and sharing the Word of God, personally, isa si Pastora Jean? hindi. Ay, Kat. Isa po, si Nanay Aida sa naging cause. Actually, nung time na sa amin sa family, nakakarinig na ako ng Word of God, pero isa si Ate Mildred sa mga nag-share, pati yung teacher ko. Pero yung ika nga nila sa term, yung put the nail in the coffin. Kung bakit talaga nagkaroon ng transformation at na ginamit ni Lord, walang iba kundi si Nanay Aida. Lalo nung nag-share siya, talagang walang tigil sa pag-share sa amin dalawa. Lalo na kay Mami during that time. Baka mako-comment yan ni Mami sa comments. oo. Para more details. Mamaya may mga tanong tayo na pwede silang mag-comment Yes. about Nanay Aida. And also, katulad ng sabi namin kanina, yung mga episodes po ay may kinalaman sa 35th anniversary ng Faith Life. Yes. So ngayon po, since nagsimula ang Faith Life sa aming pamilya, so specifically sa nanay ko, mga kapatid ko, so kaya po yung mga taong may kinalaman, doon ang amin pong nilapitan at kinausap kung ano ang masasabi nila patungkol sa church noon. Yes. Kasi during the olden days, the early days, ang church po ay sa bahay namin. So, sa bahay namin at yung mga kapitbahay namin, they know what's going on at alam nila at sila ang makakapagpatunay kung paano talaga nagsimula ang Faith Life. Or Fountain of Life din. So, bago yung Faith Life, ang pangalan po ng ating church ay Fountain of Life Giving Water Ministries. Ang haba. Ang haba. FLGWM. Ayan. So, kaya po ngayon, mapapanood po natin ang video ng isa sa mga legit at OG. Yes. OG na kapitbahay. Kung ikaw ay taga CAA, ay hindi Sure to. pwedeng hindi mo siya kilala. Kilalang kilala sa aming neighborhood doon sa CAA kung saan nagsimula ang church. Kilalang kilala kasi yung bahay nila ay katabi lang ng bahay namin. So, pakinggan natin kung ano ang masasabi niya patungkol sa ating church, kung paano ito nagsimula. Let's watch this. Mabait naman siya, kaya lang siyempre parang medyo may pagka-strict na siya na prangka, ganun siya. Kasi si Kagaw din nung araw, medyo may chick boy. Tapos siyempre, madali siyang mainis. Masipag naman din siya sa pagtitinda kasi siyempre sa dami rin ng anak niya, tumutulong din siya sa asawa niya maghanap buhay, titinda siya sa palengke, sa baklaran. Minsan yung kapatid ko, sinasama niya magtinda roon. Sila lalako ng tinitinda niya ng mga pesta. Masipag siya, bait siyang nanay. Lahat ginagawa niya para sa mga anak niya. Kasi gano'n naman ang nanay niya. Tsaka mga anak niya, okay din naman. Magbabait, hindi sila pala away. Hindi sila pala nabahas, nasa kalsada lagi. Lalaro, hindi. Nasa loob lang sila ng bahay. Maayos naman. Maayos magpala si Kaida ng mga anak niya. Kahit marami sila, tsaka hindi naman ganun katagaan ang buhay nila. Okay naman siya. Okay naman siya. Mabait siya pero prangka siya. Pag hindi kanya gusto, talaga sasabihin niya sa'yo na kung ano ayaw niya sa'yo, ganun siya. Nung nga, di ba masungit niya yan nung hindi pa siya nakakilala kay Lord. Pero nung nakakilala na siya kay Lord, laging matulungin din siya sa mga kapitbahay niya na mga wala, ang utang sa kanya, hindi na nga siya binabayaran eh. Kaya minsan nagagalit na nga yung mga anak niya. Si mama parang lagi na lang nakabigay. Siyempre, sa kanya,
tulong yun. Walang hindi sa nagaano ng kapalit na bayaran ka o hindi okay na yun sa kanya. Tapos minsan natawag niya ako, test, itin tayo ng Siyempre, hindi naman sa iba yung relihiyo ko, iba rin yung relihiyo niya. Na ko naman, tinatanggap ko kasi okay naman yung pagdating kay Lord, wala naman yung sarili yun di ba? Kahit basta tungkol sa Diyos, okay lang yun sa akin. Maganda naman siya ng tungkol sa Panginoon. Magpaniwala, ganyan. Kasi tungkol sa mabait siya, mabuti siya, lahat ng hindi naman pinapansin na patulad yung kapaligiran nila na yan sa dito, padinis to, ganito, inisin nyo to, kailangan malinis tayo ng mga dumi ng aso. Hindi naman niya pinapansin. Siyempre maganda rin sa kalinisan ng lugar natin. At ang mensahe ko sa kanila, maganda naman ang pagpapalaki ni Kaida sa mga anak niya. Hanggang ngayon, maayos naman sila. Hanggang na sa mga anak-anak na rin nila. At sa buhay si Kaida, masaya siya sa nangyayari sa mga anak niya sa kanila, sa buhay nila. Ayan. Yan si Ate Tess. Mamaya pa pala si Ate Violi. Pero yan si Spoiler Ate alert. Tess, kapitbahay na, OG rin na kapitbahay namin yan. Na talagang mula nung bata ako, kasi syempre, younger generation na ako. Pero yung nanay niya, yan ang talagang mga kapitbahay namin, mga kakapatid yan, sila Ate Ningning, kilalang kilala namin yan. At tamang-tama yung description niya sa nanay, kay Nanay Aida. Sobrang stricta. Pero mula nung nakakilala sa Panginoon, sobrang ramdam nung aming mga kapitbahay, yung pagbabago. Ayun. So, ano ba? Ano yung transition ba? Mabilis? Or process ba siya? I don't think so. Kasi nga bata ako nung parang 6 or 5 years old ako nung time na talagang bumusina pa siya. 6 or 5 years old nung time na nakakilala ako sa Panginoon eh. Pero ako, sa pagkakakilala ko sa nanay ko, mula nung nakakilala siya sa Panginoon, sobrang seryoso siya talagang naging Kristiyano siya. Kasi, ang natatandaan ko sa kwento niya, nung siya ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang prayer niya palagi, Lord, ingatan mo yung pamilya ko, ingatan mo yung mga anak ko. Kasi 6 kami magkakapatid na babae, 2 lalaki. So sabi niya, paglabas nila ng bahay, hindi ko na alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. So kaya kung totoong may Diyos, ang panalangin ko lang, ingatan mo yung aking mga anak. So sa mga kapitbahay namin na taga CAA, kung nandito ka at taga CAA ka or tumira ka sa CAA, comment CAA. Oo, pa-comment nga. Yan. Utusan natin sila ng utusan. Shout out. Para may participation yung ating mga audience. At kung kilala mo at may personal kang encounter, kung may personal kang encounter kay nanay, comment Nanay Aida. Yan, Nanay Aida. Kung kahit na later nyo na siya nakilala, nung ito na medyo malalaki na kami, or mga ministers na rin yung mga anak niya, basta nagkaroon ka ng encounter at nakilala mo si nanay, or one way or another, na-touch yung buhay mo sa pamamagitan, na-touch ni Lord yung buhay mo sa pamamagitan ni nanay, please comment Nanay Aida. Yan. Ang transition po mabagal, pero step by step may pagbabago. Sabi ni Pastora Jane. Basta may, sabi ni may Sir desire tayo na na magbago. talagang step by step, God will change us every day. Kasi it takes a decision. Yeah. It takes a decision. Kasi nobody can decide for yourself. Hindi pwedeng ibang tao magdidesisyon. Gusto ng nanay mo, magbago ka, tapos ikaw ayaw mo. Hindi pwede. Hindi kaya ng nanay mong baguhin ka, di ba? Hindi kaya ng nanay mong baguhin ka. So, once na tayo'y nakakilala sa Panginoon, kasama na dun yung lalabas sa atin yung bunga ng banal na spirito, katulad nung title natin ngayon. Lalabas yung bunga ng banal na spirito kasi nasa sa atin na yung Holy Spirit. And it's up for us na ipakita at ilabas talaga yung bunga na yon ng banal na spirito. Kaya dapat, tayo, once na naging Kristiyano tayo, talagang seryoso talaga sa pagiging Kristiyano. Ano masasabi Pero mo? interested ako kung paano malaman kung ano yung, para malaman din ng lahat ng mga bago. Ano yung, kung naalala mo pa, bata ka pa kasi, pero sigurado may mga nakakwento
yung mga ate, kuya, na anong pagbabago simula nung before Christian sa bahay, tapos nung nandun na yung church, anong sa lifestyle, the way you do your day-to-day chores? Sa akin siguro yung prayer at yung altar time namin, talagang yung nanay ko nung nagsimula na maging Christian kami, meron kaming 6 o'clock prayer. Yung every 6 o'clock, talagang buong lahat kami, nakagather kami, magkakapatid, nandun kami at magbabasa ng Bible, magpe-pray. Yung tatay ko during that time, ayaw niya pa. Ayaw niya ng mga Bible na yan. So, ang ginagawa niya pa, pinipiloso po niya. Kapag may kapag may sinatanong yung nanay ko, may share siya. Halimbawa, yung sa Ark of the Covenant, pag anong nasa unahan ng banda, sasagot yung tatay ko, majorette. Ganun pa yung salita niya. Nasa unahan daw ng banda. So, piloso po siya, pero nandun siya. At alam nyo, I wanna call the attention of the mothers. Yung mga nanay, yung mga wow natin dyan, malaki ang impact na nagagawa ng mga nanay sa pamilya. Kapag ikaw ay nag-initiate na magkaroon tayo ng Bible study, magkaroon tayo ng prayer time, tayo na mga anak mo sama-sama, malaki po ang impact na pwedeng magawa nito sa pamilya nyo. Tsaka yung every Sunday, yung talagang required kami, whether we like it or not, required kaming umattend ng church. Minsan, of course, I have to admit it, may mga times talaga na, ano ba yan, ba't pa kasi naging Christian? Bakit kailangan every Sunday, gigising ka? Diba? Sa inyo, walang nakaramdam ng ganon, diba? Na parang iisipin mo, ano ba yan, lagi na lang every Sunday kailangan nasa church. Tapos dapat ganito ka, dapat mabait ka, dapat ka dahil lalo nung later on naging pastora yung nanay ko. Dapat maging ka rin kasi anak ka ng pastor. Pero makikita natin kung gaano kamakapangyarihan yung salita ng Diyos at yung panalangin ng isang nanay. Kaya kung ikaw ay nanay, ikaw ay nakakakilala sa Panginoon, bring your family to the Lord. Dalhin mo ang pamilya mo sa Panginoon. Hayaan mong ma-experience nila ang Panginoon. Alam mo, testimony lang. Meron kasi kaming isang member na lagi siya nagpapapray na, Pastora, yung asawa ko po, darang lagi nagiinom, araw-araw ang tubig niya, alak, tapos, lagi niya po kung pinapagbawalan mag-church. Kapag maa-attend siya ng midweek sa amin, pagbalik niya, nakalak na yung pinto, hindi na siya makakapasok. So, sabi niya, tulungan mo ko, Pastora, hindi ko na alam ang gagawin ko. So, sabi ko, wag mong bitawan sa panalangin. Katulad ng nanay ko, sa tatay ko, wag mong bitawan sa panalangin. I-lay hands mo. Gabi-gabi habang natutulog siya, i-lay hands mo. Alam mo, glory to God, last December, nagulat ako, nakita ko yung asawa niyang umattend sa church. Man! At, hindi lang yon, etong nakakagulat. Kasi nga, ko yun, I was so shocked and I was so blessed at the same time nung nakita ko yun. Kasi nga, alam ko yung story. Tapos, alam mo, nung nakausap ko, sabi ko, alam niyo po, blessed na blessed ako na nasama niyo yung asawa mo sa church. Alam mo ba, Pastora, nung time na yun na umattend siya ang gumising sa amin. Ginising niya kami at sabi niya, akala ko ba mag-church? Gumising na kayo, punta na sa church. Tapos ginising niya yung mga anak niya. Tapos, every day, siya yung nagpapaalala, nag-devotion ka na ba? May prayer and fasting ha? Bakit Bakit kumakain ka? Anong oras yung fasting mo? Sobrang nakakataba ng puso na makita mo kung paanong tumutugon sa panalangin ang Diyos. Kaya sa mga nanay, wag nating sukuan. Kung problema ka ngayon sa asawa mo, wag mong sukuan, maniwala ka. Sa Diyos walang imposible. Amen. Sabi ni Brother Joel, what country is this? Kimberly Ann Talabukon, meron pa po akong keychain na binibigay dati ni Pastora Aida. And nung nag-EK po kaming mga kabataan, namigay din po kami ng mga keychains. Jesus is the password for the best life. True. Yun ang niya, isa sa legacy niya, yung keychain na Jesus is the password for not just a better life,
for the Best best life. Basahin mo yung comment ni Pastora Jean. Ay, Ay. wala ka pala. Oh. Si nanay, pagdating sa pananampalataya, seryoso siya. Lagi niyang sinasabi na hindi niya kami maililigtas kundi si Jesus lamang ang kaligtasan. Obligado kami na every Sunday talaga nasa church at nagsiserve kay Lord. Talagang na-embody ni ni Nanay Aida yung train up a Church. child. Oo. Kumbaga parang bata ka pa, kami ang ako magde-decide for you. Eh kung hindi niya Totoo. ginawa yun, meron bang Wala, ganito? baka pariwara Diba? na. Pariwara Diba? na ako. May ganito ba ngayon? Sobra. Kaya ini-encourage ko kahit yung mga, sabi ko sa namin, sa members namin, kahit na makukulit yung mga bata, do not stop them. If they want to go to church, if they want to come to you, sa church, let them join. Akala mo lang hindi nakikinig yung mga yan, pero multitasker yung mga bata na yan. Kahit na nagdadaldal sila, kahit na may iba silang ginagawa, naririnig nila kung ano yung mga preaching, ano yung mga kanta. Pag uwi nila, kinakanta na nila yung mga songs na yan. Subconscious. Kaya, mga nanay, bilang si Nanay Aida, yung ating pinag-uusapan ay maging maging encouragement po sa atin yung buhay ni Nanay Aida. Yes, and I think it's about time to watch the next The video. second video, ito na yung isang Yan. sinasabi kong isa pang OG na talagang OG. taga CAA. Panoorin po natin to. Kapit-bahay ako ng Maring Aida at isa ko, kumari rin ni Maring Aida. Si Pastora Aida, yung wala pa siya sa Panginoon, siya, martir na asawa at mabuting mabuting para sa mga anak niya. Never nakitaan ko siya ng galit o puro siya, puro tingti, puro pasensya, na hindi siya man magalit yung nagmura o wala sa may bitaw na masakit na salita para sa mga anak. Puro handle siya. Maski tiniti siya lahat. Nilap. Yung nakakilala na lalo siya sa Panginoon, mas lalo siyang napalapit sa Panginoon ng gusto. Pati yung mga sibling niya, utay-utay niyang pinakilala ang Panginoon at inatay niya sa church mismo na natutunan niya sa lahat ng mga salita ng Diyos. Inatay niya na tong sibling niya. Pati nga ako, kumari niya. Inatay kami lahat mga kapitbahay. Alibasay nga, may trabaho ko. Napagbibigyan ko siya 1 time, twice, 3 beses, pero hindi kadalas ako nag-attend. Ganon lang. Pero siya, tuloy-tuloy. Hanggang naging pastora siya, tabat nakapagbigay ng mga salita ng Diyos, siya, tuloy-tuloy pa rin siya. Walang pagbabago pa rin, ganon pa rin ang ina niya. Pero siya, umusbong na yung pamumuhay nila. Parang umangat na dating hirap namin nung araw, umangat, siya ng salita ng Diyos at ay amulat niya sa mga anak niya na umanos na umangat, isa-isa ang pagmamahal. Alam mo, nabubuhay pa si Maring Aida. Isa ako sa mahal na mahal niya nahikayatin kasi nung araw kasi, umiinom ako. Lahat kasi nga, aburido ako sa asawa, lahat. Alam mo naman asawa ko, lifetime walang hanap buhay. Ako lang, labada, tenda. Pero, si Marieta hindi na kulang na hikayatin pa rin ako para sa Panginoon. Ewan ko ba, para bang ako nun hindi ko masabi, parang nagdadalawang isip pa akong kasi kung pupunta ako rito, lahat ng kami kakainin. Maobliga ako sisimba akong ganito, tapos mga anak ko watak-wata, nung araw, hindi ko maobliga magsimba-simba, baka masira lang ako sa kanya kakong ganon. Kaya ganon, di ako nakapag, sa kanya ng sama talaga na, totally nandun ako sa kanila. Kasi si Pastor Brian, talagang hindi sa pamilya. Talagang love na love ako ng pamilya ng Mendoza. Hindi ako nila pinabayaan. Maski na wala kami kakainin noon, kung hingi lang ako ng bigas, bigay. Sa amin, sa pamilya ko lagi silang may regalo sa akin. Hindi nila makakalimutan hanggang ngayon. Inawala siya. Sabi ko, tinuturo ko rin sa mga anak ko. Ninawala si Maring Aida, ako. Dahil mga sibling niya, tulong-tulong silang magkakapatid. Ginagawa nila yung buhay nila. Walang sino man nakatulong. Bantig silang nanat. Iiyak na ako kasi
kung nakikinig din ako sa kanya, katigas ng ulo ko rin. Maganda rin, ko sa mga anak ko, pero ko rin sa mga anak ko. Pag nawala rin ako sa buhay, may sakit na rin ako Yung mga kapatid mo, kayo magpapabaya, gayahin din sila. Ang ganda pinamana ng mga magulang. Kahit na, hirap sila sa buhay noon, tapos nawala man sila, nanay at magulang lang din sila pinabayaan para sama-sama at sa kanilang salita ng Diyos. May takot sila sa Diyos para gumawa ng mga kasalanan. Sabi ko sa anak ko, yan din. Inaano ko sa mga anak ko, gayahin nyo ang pamilya Mindog sa kung paano mga sambuhay. Huwag kayo mag-aaway-aaway. Bakos kung sino wala tulungan. Para hindi tayo lalapit sa iba. Diba? Huwag mag-aaway. Maski ako hindi pa ako pala simba, naano ko sa kanila ganun. Napapaiyak kasi ako pag naalala ko siya. Walang naging masamang tinapay sa akin si Maring Aida talaga. Ay naalala ko siya, sila mga pamilya nila. Maski wala na nga siya mga tatay nanay nila. Ate Bioli pa rin sila, Ate Bioli. Bigyan mo to kay Ate Bioli. Bigyan mo to kay Ate Bioli. Natutuwa ang puso ko dahil sabi kong ganun, hindi tayo talaga kakalimutan kasi sa buhay hirap pa kami na Maring Aida. Sama talaga kami sa hirap niyan. Tiis lang niya. Pero siya never ko nakita ang nagkwento about sa family ko ang problema. Never. Tiis lang siya. Tiis lang siya. Kaya may pinamulat ko sa anak ko. Sabi ko gano'n, napakandabis talaga ng Panginoon Diyos pag siya ang nagbulit sa pamilya. Sa'yo, Maring Aida, saan kami naroon? Alam ko masaya kayo mag-asawa dahil nakikita niyo naman ang mga sibling niyo angat na sa buhay. Ang nakikita ko sila sa mga Facebook, maligaya ng puso ko kasi sila magkakapatid. Sama-sama sila. Ang ganda. Para bang kikita ko sa kanila magkakapatid. Walang regrets sa buhay na talagang be happy lagi sila. Kasi anong problema. Kasi tayo may mga kanya-kanyang problema Never tayong nagsalita sa kapwa na itong anak ko to, itong kapatid ko to, away-away wala. Hindi ko naringat sila ng ganyan. Talagang banding silang kapatid, masaya. Talagang yung iniwan ni Maring Aida, the best talaga, ikaw Maring Aida, sa pamilya mo. Tsaka sa aming mga kapitbahay din. Meron lang sabi ko sa kanya. Amen. Nakakaiyak. Ayun. marami ang maraming comment. naiiyak. Marami Oo. ang naiiyak kasi totoo yung sinasabi ni Ate Bioli. Sa lahat ng mga naging kapitbahay namin, yung nanay ko, wala yang nakaaway. Wala siyang nakaaway sa mga kapitbahay namin. At yung sinabi niya na kahit anong gawin mo, kahit iano mo dyan, meron lang akong isang natandaan pero sobrang ridiculous nung pangyayari na yon. Pero sobrang isang mabuti. Sila actually ng tatay ko. Sila ng tatay ko. At I think doon naman na ng doon naman na ng kuya ko yung pagiging yung sa tao, pagdating sa tao, sobrang galing nilang makisama sa tao. Kaya mga kapitbahay namin, kilala kami, kilala yung nanay ko, kilala yung tatay ko. Na yung tatay ko, pag may handaan, hindi pwedeng wala ang mga kapitbahay. Kasi hodang pansit lang ang handa namin or spaghetti lang or kahit ano yan, bigyan ng mga kapitbahay. Yan yung sinasabi ni Ate Bioli, bigay. Hanggang ngayon, dala-dala yan ng magkakapatid na tuwing meron, lalo yung mga nasa CAA or every Christmas, we are trying our best sa initiative ng Kuya Joel. We're trying our best to reach out, to go back to our roots, to go back sa kung saan kami nakatira noon at yung mga kapitbahay namin ay naaabot ng tulong dahil yan sa pasimulang ginawa ng aking mga magulang. Amen. Lalong-lalo ni nanay. Let's read some of the comments. Sabi ng ni ating Sister mga- Nel, Nanay Aida matyagang nag-alaga at nagmahal sa akin, itinuring akong anak. Kaya Nanay Aida yung tawag sa kanya. Kasi katulad din sabi ni Ate Bioli kanina, walang masamang tinapay sa kanya. Pag ikaw ay nakilala ka niya at trinato kanyang anak ka niya talaga, mahal ka niya. Mahal ka niya. Minsan nagagalit na nga kami, grabe ka naman magmahal dito. Bakit mo binigyan mo pala ng ganito, ganyan. Pero siya grabe talaga, grabe yung pagmamahal niya.
Sabi ni Kuya Joel, si nanay di pagpapalit ang pagiging Christian kahit sa anong bagay o pera sa mundo. Lagi niyang sinasabi sa kuya ko, ay naku Joel, tigil-tigilan mo yan ha. Yung kapag merong mga gagawin at kaya sasabihin ng kuya ko, papasok siya sa politics or what. Hindi natin kailangan ng ganyan. Hindi natin kailangan ng ng maraming pera. Ang sabi niya pa pala ganito, sa kanya daw mga anak, 2 lang daw yung magtatrabaho ng secular. 'Di ba? Correct me if I'm wrong sa mga kapatid kong nanonood ha. Sabi niya 2 lang, the rest maglingkod kayo sa Panginoon. 2 lang magtatrabaho sa secular para may pangtulong, may pangsuporta, pero karamihan sa inyo or the rest of you serve the Lord. Maglingkod sa Panginoon. Yun talaga yung niya. Yun yung desire niya talaga. And parang ganun ba? Oo, kasi ilang Bilangin kayo nga natin. pastor? 1, 2, 3. No? Tama ba? Hindi. Tama, 3. Ako, Pastora Gina, Pastora Jane. O, tapos yung iba naman ay mga minister. Yung iba lang ay medyo na busy and all. Pero, at nagkatrabaho. Pero, all of us po ay ministers. Ministers. Iba-iba lang. Yung iba sa amin sa worship team. At yung iba sa pastoral ministry. Ayan. So, yung iba waiting for live video. Kaya hindi namin mabasa yung mga comment. Meron, mababasa ko to. Ayan. Sabi ni Sister Jenny, si Pastora Aida po ang unang nagbahagi sa akin sa CAA ng Word of God. Talaga pong pumunta siya sa bahay at nagkataon na may pagsubok sa pamilya namin. At pinatuloy niya ako sa bahay nila upang ipanalangin kasama si Pastora Gina. Doon ko po nakita ang pagkilos ng Panginoon na tunay at totoo. At saka si nanay, hindi ka talaga niya titigilan. Hindi ka niya titigilan. Halimbawa, nakapag-share siya sa'yo, hindi ka talaga niya titigilan hanggat hindi ka pumupunta sa church, hanggat hindi ka tumatanggap sa Panginoon. Hindi ka niya titigilan. Sister Nelly, di sumuko. Hanggat di niya nakitang medyo kaya ko na. Kaya medyo kasi nandyan pa din siya hanggang her last breath. Yan si Nanay Aida sa akin. Thank you, Thank you, Nanay. Yeah. Parang ganun din sa amin, no? Oo. Hindi tinigilan. Sister Joanne, yung nanay ko lagi niyang sinasabi, pag basura, wag kunin, itapon. Hindi kinukuha ang basura, meaning pag chismis o negative against others, wag namin i-absorb, pakinggan lang at itapon. Parang eat the meat, throw the bones. Oo. Ayaw niya, hindi siya yung nasa labas at nakikipagchismisan sa mga kapitbahay, hindi siya yung makikipagkwentuhan para manira or pag-usapan yung ibang tao. Parang never ko siyang nabalitaan na gano'n. Hindi ko alam kung kanino ako nagmana. Charot. Holy. So, hindi nga, sabi ko hindi ko alam kanino ako nagmana. Sabi ni Kuya Joel, si Ate Violi, Armalite yan, pero mabait na kapitbahay yan. Correct! Oo, si Ate Oyet, kuhang-kuha niya yan. Yung mga salitaan ni Ate Violi. Nakakaiyak naman. Praying for God's healing for you, Ate Violi. God loves you and we love you. Wala ako ngayon. Kung nasaan ako. Kung walang Pastora Aida. Glory to God. Sabi ni Nanay, ang pag-aaral at pagtatrabaho nyo makaka-apekto sa pagiging Christian nyo. Tumigil na kayo sa pag-aaral. Hindi. Kung ang pag-aaral or pagtatrabaho nyo makaka-apekto sa pagiging Kristiyano nyo, tumigil na kayo sa pag-aaral. Oo. Ganun siya. Hindi, dapat naman talaga, hindi, balance eh. I miss you, nanay ko. Si nanay ko yan, the best talaga, sabi ni Ate Dred. We miss you, nanay. Oo nga po nakakaiyak. Naputol. Naputol ba? Okay, ito. Mahal na mahal din kami niyan, sobra. Oo, Tidred, sobra. Sobra kayong mahal na mahal ni nanay at si Kuya Pupoy. Ayan. 1 lang daw. Isa lang. Ako sabi ko pa 2. Humirit pa. Walang tinama. Sorry po. 1 lang daw ang pwede magtrabaho, tapos the rest magsiserve kay Lord. Pero kasama pa din yung magtatrabaho at magsiserve kay Lord. Walang pumasok sa bahay namin at lumabas na di nakakilala sa Panginoon. Lagi niyang goal ay soul winning. Sa pintuan pa lang, meron ng Bible verse doon. Pagdating mo sa loob, wala kang hindi makikita doon. Lahat, sa banyo, sa banyo. Doon ko nakuha yun. Kaya ako may mga verses sa CR, sa pinto. Nabasa niyo ba? Hindi. Tinanggal na. Hindi kayo nag-CR.
So, yan. So, nakaganon siya. Kasi lagi niya surround yourselves with reminders of God's word, of God's promises. Yan. So, at saka, kahit saang lugar, halimbawa, magpapacheck up, so, hospital, sa palengke, literally, kahit saang lugar, talagang mag-share at mag-share siya ng gospel. Ganun siya mula na nakakilala siya sa Panginoon. So, ano talaga, ito yung mga days nung paano nag-grow yung ministry kasama sa inyo, sa family. Noon Yes. simulang umattend hanggang sa naging ministers, hanggang naging sila mismo may church na. Correct. So, ganun yung naging growth talaga. Could you imagine, isang tao pa lang yan. Isang tao pa lang yan. How much more kung bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, o bawat makakakilala sa Panginoon, ay talagang gagawin kung ano yung dapat gagawin. Siguro, 90% ng Pilipinas ay born again Christian na. Born again Christian na dahil ginagawa natin kung ano yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. So, kaya, I wanna encourage everyone, lahat ng mga naaabot at maaabot pa ng live stream na ito, ay glory to God sa buhay ng aming Nanay Aida. Hindi lang, we are so blessed that we can get to call her our mom. Sobra kaming pinagpala dahil sa dami ng mga tao na naabot niya, sa dami ng lumapit sa Panginoon, dahil nagpagamit siya, ginawa niya yung part niya. Glory to God at maraming salamat. Nanay, alam namin you are with the Lord and we just want to know you to know how much we love you and we are so proud of you that we can call you our Nanay Aida. And I'm sure ito rin yung gustong sabihin ng mga viewers natin, lalo yung mga naabot ng buhay ni Nanay Aida. I love you, Tita Aida. I miss you. Sabi ni Kuya Danny, pinsan ko to, Dan Clavo. Pati CR daw, may scriptures. Pati CR may scriptures, correct. Sabi ni Ate Ceci, si Ate Aida ang nag-cell group sa amin. Pagkatapos share ni Mildred na nakinig na ako sa word, di siya tumigil till accept ko si Lord. Grabe iyak ko nung may binigay siya sa akin na letter na si Jesus ang letter sender. Wow. At alam nyo ba, meron pang mga yan kasi nito na, nung medyo nagkakasakit na siya, tapos kami, may mga kanya-kanya na kaming pamilya. Alam nyo yung ginagawa ng nanay ko, nagpapadala siya sa FEBC, DZAS, nagpapadala siya ng support. Nagtataka kami, nagbibigay ang kuya, nagbibigay ang ate, bakit laging ubos yung pera mo? Bakit lagi kang walang pera, ma? May ka naman, meron kang allowance, ganyan. Nung namatay siya, nagulat na lang kami, may dumarating na mga resibo nung mga love gift na pinadala niya. Wow. Talagang, hindi lang word of God yung sinishare niya, pati yung seed, pati yung sowing and reaping na principle sa Bible ay ginagawa niya. Kaya kami na mga anak niya ang nag-harvest ngayon nung ginagawa niya. Dahil surely the word of the Lord is true. The word of the Lord is sobra nating makakapitan. Na sabi ng salita ng Diyos, the harvest will always be greater than the seed. Lahat ng mga ginagawa natin para sa ibang tao, para sa Panginoon, para sa ministry, or kahit saan na ginagawa natin, lahat yun may balik. Lahat yun maibabalik sa atin. So, hindi man tayo yung personally makaranas nung harvest nun, the generation after us ay makakaranas. So, yung mga anak natin, yan, mararanasan nila yung kabutihan ng Diyos. Through the seed that we are doing, natin mga magulang. At saka tawag ito, essentially talagang dapat maging grateful tayo, no? Sa mga generations that came before us who laid the foundation. Yes. Hindi tayo magkakaroon ng ganito kadami. Kaya tayo nandito ngayon. Diba? Kaya ganito yung church. Kaya sabihin na natin sa mga magkakapatid sa inyo, the way kayo yung buhay umangat from before one level to the next is because of what the parents did, what the people previously did, all through the grace of God. Yes. So I think the best way para talaga ipagpatuloy yung ginawa ni Nanay Aida. At kita naman natin si Pastora Jean, isa sa mga nagpapatuloy at nagtataguyod nung nasimulan, di ba, sa pagpapastora, and sa iba din, no? Hindi lang naman sa kanila yung benefit, hindi lang napunta sa family, pati sa atin, sa amin, na-extend yan sa lahat sa atin. So and we're so blessed, no?
parang wala namang magsasabi na hindi na bless kay Nanay Aida. Nakita ko lang, Marjorie Tomelden is watching. Isa ring pinsa namin to. At alam nyo, yung mga, dahil nga sa ganun yung characteristics ng aming parents, yung mga pinsan namin, tuwing sila ay natatandaan ko pag ipapakilala yung boyfriend, papakilala yung papangasawa, pupunta sila sa amin. Pupunta sila sa amin para ipakilala. Para ipakilala at hingin yung blessing ng parents namin sa relationship nila. Mahal ni Nanay ang mga bata. Hindi lang keychain ang pinamimigay niya, meron din pong mga t-shirt na pinamimigay. Si Nanay sa CAA Elementary School kasama ang Salvation and Sharing. Ay oo, meron siyang time na may schedule siya ng pag-share sa CAA Elementary School. Naging parang teacher siya doon ng values education. Faith ang foundation na inilagay sa aming magkakapatid na hindi nasayang sa amin. Kundi ayun din ang ipinasa namin sa mga anak namin. Oh, basahin mo may message Ate Percy. Miss you, Nay. Kung di ka na nag-share at di nag-open sa house niyo dati, wala ko relasyon sa Diyos. Tsaka grabe ang heart niya sa pag-help sa mga workers dati. Yes. Kahit wala pala food sa mga anak niya, ipapakain niya sa mga workers. Kaya to God be the glory. Ito yung the classic story na sinishare namin na since sa bahay namin yung church, maraming workers, minsan isang plato na may kanin, puno lang ng kanin, tapos 2 galunggong, maghahati-hati kaming 8 magkakapatid. Yun na lang yung tirang ulam sa amin kasi pinakain muna ng nanay ko yung mga workers. So, ang gagawin niya, akala lang no iba ang sweet namin kasi subuan, pero kailangan kaming subuan kasi we can't afford to eat by ourselves kasi konti lang yung ulam namin, kaya kailangan kaming subuan. Pero ang priority lagi, kahit yung tatay ko hindi siya hardcore Christian, pero yung gosi niya, yung kita niya, yung pag-a-abroad niya, binigay niya para makabili ng unang gitara ng church. So, grabe talaga yung heart nila pagdating sa pag-aalaga sa mga tao, pagdating sa pag-aalaga sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Ayan. Amen. I remember nag-solicit siya sa aming magkakapatid, handwritten. Love letter niya sa amin asking for financial support sa project niyang t-shirt na Jesus Loves You. Pinamigay niya sa elementary school. Her way of sharing God's Word. Ayun. Kaya masarap din yung marami magkakapatid. Marami, magkakapatid pa lang kota ka na Okay, pakibasa yung message ni Brother Joel. Sabi ni Nanay, kung talagang totoo ka, Lord, tatanggapin kita sa buhay ko at pamilya ko. Gusto ko lang magbago at maging ligtas buhay ng mga anak ko. Oo, yan yung sinasabi ko kanina na talagang ang prayer niya lang talaga maging ligtas yung mga anak niya. Hindi niya kilala kung sino ang Diyos that time kasi hindi pa kami nakakakilala sa Panginoon. Hindi niya alam at hindi niya alam kung totoo bang may Diyos. Pero yun ang prayer niya. Kung totoong may Diyos, iligtas mo yung mga anak ko. Baby Alcazar Vidad. Salamat po kay Pastora Aida na buo ang faith life at ang legacy na iniwan niya sa siblings niya na pagmamahal na makakilala sa Panginoon. Ayan, amen. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-shares and keep on sharing your Nanay Aida story. Yes. At babasahin po natin yan kahit matapos na po yung ating yung ating live stream dahil sobrang nakakataba po ng puso na makita kung gaano kalaki yung naging impact ni Nanay Aida sa maraming tao. Amen. Sa maraming tao. And katulad nung sinabi ko kanina, isa pa lang yan. So how much more kung lahat tayo gawin natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Amen? So sa isang tao, nakikita natin na talagang multiply. Nag-multiply. Talagang lahat. Pag ginamit ka talaga ni Lord, wala kang walang nandun talaga. So isa sa heart ni Nanay Aida, ayun nga, Jesus is the passport for the best life. Talagang kung hindi kita makakausap na directly, makakarating sa'yo tong keychain, t-shirt na to para maipahayag yung salita ng Diyos. At ultimately, ang goal nun, hindi ka talaga tatantanan para makakilala kay Lord. Malaman mo kung gaano ka And speaking of pagkakilala kay Lord, we would like to share to everyone, especially those who are watching, first time na mag-watch, we would like to invite you para sa isang dasal, panalangin
Ito po ay ano to Nanay Aida talagang share niya pa ulit-ulit ng prayer. So a prayer of salvation. So pag first time mong makinig, first time mong marinig about kay Jesus, ini-invite ka po namin sa prayer na pangungunahan po ng ating pastora na si Pastora Jean. Ayan. So, if this is your first time at wala ka pang personal relationship sa Panginoon, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi aksidente na napapanood mo to ngayon. Talagang dinako ka ng Lord dito kasi mahal ka niya. Mahal ka ng Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, I wanna encourage you na iintindihan ka ni Lord. Si Jesus naging tao. Kinuha yung katauhan ng pagiging tao para iligtas tayo, hindi lang sa ating mga kasalanan, kundi iligtas tayo sa kung ano man yung mga pwede nating pagdaanan sa buhay na to. And I want to tell you right now, mahal ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa iyo at hindi aksidente na nabuhay ka sa mundong ito. Hindi ka aksidente. Mahal na mahal ka ng Diyos. And I wanna lead you into a prayer. Sundan nyo lamang po itong maikling panalangin na ito at tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Wala po tayong kailangang gawin na maraming bagay. The salvation is free. It's not cheap, but it's free. Libre po yung kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon. Tanggapin lamang natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas at siya ang maghahari sa ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pagkakataong ito na inyong ibinigay para po ako ay makapakinig ng inyong salita at ng storya patungkol sa inyo. Panginoon, sa mga sandaling ito, inaamin ko po na ako ay makasalanan at humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Magmula ngayon, ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Salamat sa banal mong dugo na tumigi sa krus para sa aking kapatawaran. Maraming salamat po sa pag-ibig mo na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At kung ikaw ay nanalangin ng panalangin na iyan, mag-comment ka at pwede ka rin mag-PM sa aming page at sabihin mo na nanalangin ako ng prayer of salvation because we want to continually pray for you. Gusto naming isama ka sa panalangin at gusto naming magkaroon ka ng mas malalim pa na relasyon sa Diyos. Dahil walang ibang the plan and the purpose of the Lord is that none should perish. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Kaya ikaw, mahal na mahal ka ng Diyos, lumakad ka na pinatawad, at lumakad ka sa pag-ibig ng Diyos. Yan. So, ayan. So, going back, may mga comments pa dito. Sige. Si Pastora Gina, si Nanay hindi mayaman sa material na bagay pero iniwan niya sa amin ang pinakamahalagang kayamanan na dapat matanggap ng isang tao. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya doon sa mga tumanggap, talagang Yes, congratulations and welcome. Welcome to the family It's a of start God. of the best life in your life. Yan. Yes, yes. Amen, amen. At hindi po, ito po, sabi ni Brother RS, it's the start. Simula po ito at magpatuloy po tayo sa Panginoon. Mas palalimin natin yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng sumama sa amin ngayong hapong ito. Sobra po kami na-encourage sa mga comments nyo. Comment si Mami. Anong sabi ni Masahin Mami? mo sa taas. Dahil kay Nanay. At ginamit ka rin, Dred, para madala kami sa church. Di ka sumuko kahit sinupladahan kita. Thank you so much. Ayan, oo. Totoo. Kasi si Ate Dred yung una nag-share kila Ate Ceci. So kahit na merong sinesharean tayo tapos sinusupladahan tayo, Dedma, Kerry, ano lang, share lang. Share lang tayo ng share. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Who knows, no? Kasi the word of the Lord says, hindi babalik sa kanya yung kanyang salita nang hindi nagkakaroon ng katuparan. So, ano yun natin yan? Wag nating sukuan. Wag nating sukuan yung mga ipinapanalangin natin, yung mga sinesharean natin, wag po natin silang sukuan. Sa Panginoon. Dahil alam ng Diyos ang tamang timing. Amen.
Gawin natin yung part natin and allow God to do His part. May ano Amen? ba? Yung So, game ba? again, yung game po natin ay ipopost. Oo. Ipopost po yan sa ating Word on Stream page. At makikita po natin, Kaya, nandun din yung follow. mechanics. So, follow the mechanics at tingnan po natin kung paano makakasali para po sa pagdating natin ng July ay makita natin yung ano. Siyempre 35 years yan. Pang leveling Level din up ang, yung pricing. Leveling Di yung ba, price Pastor niyan. William? Oo. Galing sa Korea ginseng yata yun. Grabe, fresh from Korea yan. Ayan. Amen. Welcome, Pastor O. GVS is watching. GVS na si Pastor ba to? Yeah, GVC. Yes. Annyeonghaseyo, Moksanim. Annyeonghaseyo. O, Moksanim. Panggap sa mida, at po kami dapek pero. At sa lahat ng mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po at pinagpalang araw sa inyong lahat. So, let's close in prayer, Brother RS. Amen. Tayo pong lahat ay magsara sa panalangin. Father God, salamat sa hapong ito. Truly, Lord, we honor you. And first, we thank you for you have given us a person sa katauhan po ni Nanay Aida. Salamat, Panginoon, dahil pinadaloy mo po sa kanya ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat, kami ay nakakilala, ginamit mo po siya, and without her we would not have been able to be on this place. And Father God, we pray also that you use us mightily kung paano mo po ginamit si Nanay Aida sa pag-share ng inyong word. Lord, we pray na lahat po ng mga listeners and even us, the team right now, to continue to empower us to be a blessing to other people. We also pray for the spirit of gentleness to be upon us, the fruit of the Holy Spirit that would manifest in the way we deal with people, not only with our family, hindi lang sa aming mga kaibigan, sa mga katrabaho, bagkus kahit sa mga tao na hindi namin kakilala. Thank you, Lord, for we know and we always aim, Lord God, to follow you and to keep your promises, Lord God. Help us, Lord Jesus, throughout the week. Patuloy mo pa kaming palakasin ang aming mga pananampalataya, Lord. Salamat, Panginoon, at truly, Lord, itinataas po namin itong Word on Stream sa iyo, kasangkapanin mo po ito para makapagdala, Panginoon, ng mabuting balita sa mga taong hindi naaabot ng face-to-face at nanonood online. Thank you, Lord, for using us mightily, Lord God, and we pray, Lord God, that you always protect us and bless the people, even those who are working behind the camera. Thank you, Lord. Sa iyo lamang po lahat ng aming papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Thank So you, again, thank you. God loves you. Jesus died for you. Ganun Amen. kanya kamahal. Thank you very much for accompanying us sa Word on Stream, very first episode ng Word on Stream this year. So we'll see you again on the last week of February. Makita-kita po tayo ulit dito pa rin sa Word on Stream on Faith Life Center Christian Church. God bless you God all bless. and see you again next Bye-bye. time. God bless. Sarang he. Sarang hamida. Chopo kamida. Pek pek.